sa mga Filipino players natin. Ladies and gentlemen, game number 2 para sa bakbakan ng Guangzhou Gaming at Axe. Mena, excited ako sa matchup na to kasi Granger katapat mo bilang isang Freya no? Matagal-tagal din tong si Freya naging face of MLBB. Totoo. Di ba? Siyempre si Mia talaga, siya yung face. Pero yung si Freya dati naalala pag nag-top up, tsaka siya makukuha. Si Freya, ayun. Oh, eto muna ang Aga. nakuha. Okay, first blood here para kay Modi. Laban kay Albo. Strong start ito para sa Guangzhou Gaming. Kuano Casuel Ricardo! Kahit nag-verify, dali kay Canoneo. Yun lang, nakakuha ka Siya. Pero sad thing daw para sa Axemen hindi sila makalapit na naman doon sa ganong klase mga objective take. No, grabe si Aul dito Alam mo, interesting Meron ba tayong solo cam dyan sa gold lane? Pwede ba? Pwede ba natin makita? Sa kanya lang. Masubaybayan, may solo cam dito si Aul. Pero jokes aside, no, gusto ko kasi, alam mo, excited talaga ako na makita gamit din yan ng Freya. Dahil nga, may adjustment din talaga na ginawa dito. At masabi ko yung mga Freya user ay masaya din dun sa naging adjustment in terms of damage, sa mga ibang elemento pa ng isang Freya. Pero big stage kasi to Oo. Sa M7 mo pa makikita. Talagang masyadong magdidiwang ang mga Freya main users dyan. Pero kanina nakita natin sa Realme handcam si Canoneo. Yep. Diba, ganun ka-smooth yung nagiging galaw. Pero tingnan natin kung smooth nga ba magiging take dito ng Guangzhou Gaming. Kasi ngayon, versus on to game 1, sila may point. Mas limitado yung mga certain clashes. Kanina, 2 minuto, 6-2 na yata or 6-4 yung kill score. Ngayon, 0-2 pa lang. Canoneo, sasalubong. Fight niya sandwich play, pero hindi. Kumukuha lang din. Nag-gold plating. Tapos sabay abante. At si Alfo ngayon ay makakaligtas pa rin naman. Yan, nabuhay pa siya. Ang late ng issue. So, tigil kasi yan. So, next best course of action dito for Guangzhou Gaming ay i-rush nga yung turtle. Hindi umabot yung talon doon ni Alfo, pero sila yung mas aabutan dito nila may sakto yung sipa. Andiyan yung Black Dragon 4 with the shot energy. Dali rin doon si Alfo. And now, para sa Guangzhou Gaming, pero mag-asana naman sila ng kill and turtle take doon. Tinan mo si Mayot, patawid-tawid na lang Pahanap-hanap na lang ng hero dito. Okay, si Troboy, may kita niya na. Kuha pa rin naman yung orange buff. Pero babalikan niya si May. Eto na ang gante. Flicker ay nagamit. Okay, so naiwasan niya yung combo yung shadow kill ni Troboy. Nakakapanginayang. Parang mas lalo kang manggigigil kung ikaw si Troboy. Oo nga Ginamit mo yung shadow kill pero flickeran ka lang. Pero good info naman ito na para sa Axemen dahil walang flicker, walang surprise factor para kay May. Ang problema, nabasag yung top lane. At medyo nahihirapan huminga itong si Speedy sa may bandang ibaba. Alam mo, hindi tayo sanay na nakakita ng isang Granger na ganito yung standing, 0-1. Dapat pag mga early game, early piercer na kagad to di ba? Pero kasi hindi rin tayo sanay nakakita ng Freya katapat ng Granger. Baka hindi siya pamilyar sa tapatan, di ba? Ganun nata. Siyempre, nandun pa rin yung medyo warm up at kung kano nga ba ang pagsisimula. Pero ngayon, sinimulan na si Modi. Crimson Beacon na-activate na agad dito para kay Kuanok madadapot. Pero makakatakas pa rin ba? Hindi. Abuta pa rin naman dito ng Soul Snare with the latter flare. Dahil dito kala Kuanok. Canoneo may kapalit naman na makukuha na kill. Shadow kill ay pinaghati-hatian. Pero abot doon yung mga bala dito para kay Speedy. Yeah, patay si Al doon. At least kahit papano, may napipigilan ng Axemen na yung nakakatakot na pa-snowball ng isang Freya. Siguro naman nakaka-relate lahat Kahit sa RG, alam mo yung parang kapag hindi mo pinapansin yung Freya, matakot ka na. Kasi kapag ka nag-late game at puno na ang item niyan, mamasahin kayo niyan. Mag-react dito pero si Speedy ngayon, pinagtutulong-tulungan at sapat nga ang damage. Mapapatay pa siya doon nila Modi ngayon. Liko naman tayo. Nagtatago sila kung anong right skin. Masasagsado si May. Kakataas ba? Lahat ginamit pati Shunfu. Very nice combo to get away dito sa Axemen. Oy, mahirap sobrang liksi, sobrang ilap ng isang Cho. Pero sa ita sa bahagi, magkikita si Troboy. Nag-aabang si May, sisipain din. Ay, naku po! Medyo off yung trajectory, tatama ba? Hindi yata, si May pa matatanggal. Nakasalubong naman agad doon sila Modi, kaso nga lang sila din. Magkakaroon na surprise party dito sa Axemen. Troboy will fall down. Pero balik tayo doon sa medyo off trajectory na sipa ni May. Oo nga akala ko sakto na Buti na lang, I think niliko pa ni Troboy yung kanyang
ano no, yung parang analog ano niya. Ano ba tawag? Isang No, true eh. nakabantay palagi eh. Diba? And that's the great thing for Guangzhou Gaming. Natitrim down. At natitrim down din yung area kasi na naiikot ni Troboy. So, nape-prevent nila yung parang sumo-solo shadow kill dun sa Goldaner. Pero yung Oo. Goldaner lang, hindi rin kasi ito yung gusto mong isolo eh. Oo. Yung Freya na to. Pero for Guangzhou Gaming, sobrang dami kasi nilang risk reduction na plan. At ang kailangan na lang nilang gawin talaga dito is to somehow find a way na makakuha ng mga lalaking objective. Kasi sa ngayon, yung mga outer third pala sa top and bottom yung natatanggal nila. Oo. Pero ano tayo, off topic tayo. Ang ganda ng skin ng ng Granger. Medyo napapatingin din ako sa skin ng Granger eh. Yan guys, yung makukuha nyo no kapag Nag-avail ng M7 nag-avail pass. kayo ng M7 pass. Sobrang gandang skin. Gusto ko nga doon lang mag-focus. Ay, Ayan! ayan, oh, ganda. Wow! Tignan mo yung Death Sonata na yun. May Tapos pakpak eh oh. lumilipad-lipad eh. sobrang Diba? Ang sobrang lupit. angas. Sobrang lupit. Tingnan natin kung magre-reflect ba ito sa pwestuhan patungo sa unang Lord ng laban. 8-5 ang ating score. 3K pa rin ang lead dito ng Guangzhou. 4 na miyembro, actually 5 miyembro ay magkakasama na para sa Axemen. Bumubuelo lamang si Owl. Nag-aantay siya ng tatawid. Ayan na! Okay, yung talon nga lang dito. Medyo magbisa tayo. Okay lang. Si Aul naman niya. Kaso madadapot. Nandoon, yung instant Oh! na kill. At si Troboy aabot na nga lang din. Ngayon, comeback ba para sa Axemen? Hindi eh. Kasi magkakaroon pa rin ng trade-off doon ng Guangzhou Gaming. Kuanok! Kapag wala pa rin ni Canoneo with his arrows hitting onto Alvo and even Troboy na aatras. Kuanok ay matatanggal. 2 for 1 ang palitan doon, Burrito. Parang lugi ata ang Axemen even though na meron pang jungle na available dito ang Axe. Kaya lang kasi yung mga damage dealer nila ay nawala na. Specifically itong si Speedy. Lord ay malayang makukuha dito ng Guangzhou at lolobo na sa 4,000 halos ang kalamangan nila. Na bigla si Aul dun sa Valkyrie descent niya. Naging Valkyrie decrease yung HP. Binit-bit siya eh. Alam mo parang kuting, ginawa siyang kuting eh. Nung nagwala, di ba pag yung pusa, sobrang nagwawala. Sa batok na Oo, dampot. hinahawakan sa batok, binit-bit. At yun yung kailangan na bantayan ni Aul, na hindi siya madampot. Ginawang pusa yung Aul. Ginawang pusa yun. Nako, aabangan natin. Kasi yung Lord, inasa may bandang itaas sa bahagi na. Sasalubungin nito ng Axemen Actually, pwede ko magdesisyon ng Guangzhou Gaming na i-sandwich play ito eh. Ito yung sinasabi ko kanina na ang option ni Troboy na makikita niya lagi mag-isa si Aul. Pero hindi niya rin kaya, di ba? Oo, mahirap din. On a 1v1 scale, the best he can do is clear off muna yung minion wave. At nagawa niya naman na prevent niya yung pag-push off ng Torre doon ng Guangzhou Gaming. Even May ngayon ay aatras. Yung Lord mabilis matutunaw, but Axemen hindi natin may kakailan na nahihirapan sila ngayon na mag-find talaga ng right target sa Guangzhou Gaming. Oo nga eh. Hindi naman, masasabi natin na sobrang decente nung kanyang nagiging performance dito. I think ang kailangan mag-step up dito si Rice Cream. Kasi wala pa tayo nakitang sobrang gandang mga implosion play na nanggagaling sa kanya, di ba? So far, sa habaan nito, nasa 11 minutes na tayo, siya yung feeling ko na kailangan talagang mag-step up. Tsaka kasi yung composition din nila, medyo questionable eh. Isipin mo, meron kang Tigreal na dapat kasama mo na dito. Ay, mamaya na. Ay, naku si Troboy namatay ka agad. Eh, yun kasi walang kasama, sabi Yun mo. lang. Eh, dito si Rice Cream, finally makakakuha naman ng magandang implosion. Sipa! Kasi sipa pa siya! Ibabalik pa siya doon. At doon madadali ang Axemen. Sinabi mo kailangan mag-step up. Pina-step down siyang pilit doon ng Guangzhou Gaming. And now, as well ngayon, nobody can stop this man. Axemen, atras na lang muna. Naku, gusto ko muna sana. Sinasabi ko pa lang kanina, yung combo ng isang Tigreal at itong Zushin, medyo questionable eh. Kasi gusto mo pagka Tigreal ka, instant kill ang maibibigay ng iyong mid laner. Pero kasi, syempre, nangyari na, nandun na sila, kailangan nila ng pang-control. I think yun na lang talaga ang iniisip nila dito. Kaya lang yung panggagalingan ng damage right after ng implosion, saan manggagaling? Diba? Yung burst kumbaga. Kasi kapag nag-ultimate si Troboy, lalo pag maraming nahuhuli si Rice Cream, nahati-hati pa rin yan Oo, manghihinayang ka eh pag wala kang instant na buga eh. Diba? At yun lang na limit kasi mga pinagtatanggal yung mga Eve, diba? And for Guangzhou Gaming, dahil nga ganun yung nangyari, ngayon, yung sipa pala, kailangan natin pag-usapan. Oo, napa-falling star man din actually itong si Alpho.
Pa-cooldown na rin naman yung kanyang Purify. So, mag-aantay na lamang Uy. sila dito pero hindi na maaantay kasi namatay ka agad si Troboy. Sabi mo kasi magantay at kaya hindi na makapagantay. Ang Guangzhou Gaming tanggal na rin si Alpho. Grabe rin yung lunox dito ni Xing. Kung kanina, payong dito, rektahan na. Nandun yung Oo. kayo sa Salt. Diretso ka agad. Talagang tunaw kahit gaano ka kapal ang barikada dito ng Axemen ha. Silang literal na tinataga dito ngayon ng Guangzhou Gaming. 6.2k ang kanilang gold lead. Kasama pa at makukuha itong Lord na ito. Kakapal na naman yung gold lead nila. Immortality available na rin para dito kay May. So atay na lang nila tong Lord na to ah. Yung performance ngayon ng Guangzhou Gaming ay mas stable compared to Game 1. Yeah. Ngayon mas ramdam mo na sila yung nagtitake ng charge. And all of the objectives as well. Sa itemization, grabe yung gap din kasi. Yung kaninang nag-reflect yung XP to XP na lang pag-usapan natin. Eh hindi na natin maramdaman na secondary tank, secondary initiator sana dito sa Alpha. Kasi ang lambot niya oh. Oo nga eh. Sobrang lambot. 2,000 pala lamang ni Modi against him. Tira mo naman, napakalaki. Canoneo with a 3.5k lead. Di ko na nga tinignan yun doon sa jungle to jungle kasi halata 3-0-7 3-0-7. Tapos naka-winter crown pa. Nako. So, kailangan maghanda ng Axemen. Sasalubungin nila itong Lord na ito. Si Owl ay nagbabasag lamang sa may bottom. Papasok na ata sila. Okay. May leap of faith bang gagawin dito si Owl? Pero hindi. Doon sa may pinakagilid si May, nagpapahabol lang. Nandiyan yung mga babad ng Lantern Flare pero wala masyadong mababara ng damage dito ang Axemen. Kuano kay medyo aatras. Nandiyan yung Magic Sentry. Mukhang gagamitin na rin to nila Rice Cream. Nakita yung vision, panandalian. Pero hahabol ba? May rush through ba na gagawin dito ang Axemen? Mukhang hindi. Aatras din ang Guangzhou Gaming. Kaya hihinga muna sila pero nagpapakita palagi itong si May. Kumbaga, sinisecure lang ni May na masikip yung mapa eh. I mean, ang goal lamang niya dito ay magpakita, hindi mag-proceed yung Axemen nandun sa goal nila. Dahil nga kita itong kanilang roamer, magdadalawang isip ka, may kasama kaya to. Lagi Parang mo ganun kasing i-assume na pag sumipa to, lagi itong may katabi. May kasama to, At oo. yun nga yung sinasabi natin, mag-andang Predator Valley naman yung ginawa dito ng Guangzhou Gaming at tumala na nga doon si Aula. Pinakagilid naman, medyo masasarado doon si Alpho. Susunod na nga dyan yung Shadow Kill, kaso nga lang, hindi yata sapat ang damage na magagaling dito sa Axemen. Nakuha na